everyone, I am Janet Durwalo Sinay at ngayon tatalakayin natin kung bakit nga ba ginagamit ang portfolio. First, portfolios give students the opportunity to direct their own learning. Sa pamamagitan raw ng paggawa ng portfolio, nagkakaroon tayo ng kontrol sa ating sariling pag-aaral. Una, pwede nating i-document ang ating mga karanasan, kung paano na-achieve ang ating tagumpay dahil sa ating pagsisikap. Pangalawa, nagagamit ang iba't ibang learning styles dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayahan at paraan sa pag-unawa. Pangatlo, natututo tayo na suriin kung ano nga ba ang mas angkop na paraan ng pag-aaral para sa atin. Panghuli, matutulungan tayo na mag-set ng learning goals natin. Ang pangalawa naman kung bakit gagamitin ang portfolio, portfolios can be used to determine students' level of achievement. Dahil sa pamamagitan ng portfolio, makikita natin ang ating mga pinaghirapan, kung ano man ang mga karanasan na ating dinanas habang ginagawa ang isang aktibidad at makikita ito sa pamamagitan ng larawan at daily journal. Pangatlo, portfolios can be used to understand how students think, reason, organize, investigate, and communicate. Dahil sa pamamagitan daw ng portfolio, dito makikita kung paano tayo magplano, magayos ng ideya, magsaliksik, at makipag-usap. Makikita dito kung paano natin ginagamit ang ating mga kaalaman para maabot ang ating mga layunin sa pagkatuto. Ang huli, portfolios can be used to evaluate and improve curriculum and instruction. Dahil sa pamamagitan ng portfolio, malalaman ng guro kung gaano nga ba ka-epektibo yung ginagamit nilang paraan sa pagtuturo at ang mga aralin na tinuturo sa klase. Kaya mas madaling malaman kung ano nga ba ang dapat na baguhin at pagandahin para mas maging epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Merong advantages and disadvantages ang portfolio assessment. Una ay ang advantages, encourages self-evaluation and reflection. Dito nagkakaroon ng self-evaluation and reflection ang student sa kanilang ginagawa, or dito nilalagay nila yung mga karanasan nila sa kanilang ginagawa. Pangalawa, promotes active learning and collaborative learning. Dito nagkakaroon po ng active and collaborative learning ang mga mag-aaral. Focus on self-improvement and creativity. Dahil sa pamamagitan ng portfolio, nagkakaroon po ang isang estudyante na ma-improve yung kanilang creativity sa pamamagitan ng paggawa ng portfolio, kung paano nga ba nila pagandahin ito. Panghuli, helps teacher understand students' learning progress. Dahil sa pamamagitan ng portfolio, makikita ng teacher kung ano nga yung learning progress ng isang student dahil habang binabasa or tinitingnan niya yung portfolio ng isang student, malalaman niya kung ano yung ginagawa ng students, kung ano yung mga nangyari, kung ano nga ba yung learning progress ng isang students. Pero namang disadvantages, can be time-consuming to prepare and assess. Kasi in making and checking portfolios takes a lot of time for both teachers and student. Dito rin kailangan siya ng time para gawin kasi kailangan maging creative tayo sa paggawa, i-organize natin ito. So kailangan siya talaga ng time. Second is may be difficult to score fairly. Dahil sa portfolio, it shows different kinds of work. Grading them can be subjective or hard to do equally. So, mahihirapan talaga ang guro na i-check siya dahil magkakaiba yung gawa ng estudyante. Next ay requires teacher training and clear criteria.
kailangan ng teacher dito na to be trained and must used or gumamit ng mas clear na rules para sa score para maging consistent yung evaluation. Panghuli, some students or parents may find it confusing kasi not everyone understand how portfolio works, especially if they're used to traditional test. Ay ang characteristics of portfolio. First, clearly defined purpose and learning targets. Dapat daw ang portfolio ay may malinaw na layunin at mga target sa pagkatuto para malaman ng mag-aaral kung ano nga ba yung dapat nilang pagtuunan ng pansin. Pangalawa, systematic and organized collection of student products. Dapat naka-organize ang mga gawa ng mga mag-aaral, hindi kung saan-saan lang nilalagay ang kanilang mga output. Dapat ito ay nakaayos. Pangatlo, pre-established guidelines for what will be included. Dapat merong guidelines na ibibigay sa mag-aaral kung ano nga ba dapat ang nakapaloob sa portfolio. Dahil kung walang guidelines, hindi nila alam kung ano yung ilalagay nila sa portfolio. Next, student selection of some works that will be included. Dito hahayaan ang estudyante na mamili ng ang iba nilang gawa na pwedeng isali doon sa portfolio. Next, student self-reflection and self-evaluation. Dapat ito din ay may self-reflection or self-evaluation kung saan sinusuri ng mga mag-aral ang kanilang mga sariling pagtututo kung ano nga ba yung naranasan nila habang ginagawa yung gawain. Doon nagkakaroon sila ng self-reflection and self-evaluation. Next, progress documented with specific products or evaluation. Dito ipapakita yung progress ng mag-aaral gamit ang mga kanilang gawa or kanilang mga portfolio o dapat dito is sinusuri yung kanilang mga gawa, naka-document yung kanilang mga progress nila gamit ang kanilang mga ginawa. Next, portfolio conference between student and teacher. Ang panghuli ay marong pag-uusap yung parang conference, consultation sa pagitan ng guro at ng mag-aaral tungkol sa kung ano sa nilalaman ng portfolio upang mas maintindihan ang proseso ng pagkatuto. Meron tayong e-portfolio assessment at traditional portfolio assessment. Una, ano nga ba yung e-portfolio assessment? Ang e-portfolio assessment is a digital version of a portfolio where students collect and present their works using technology such as websites or apps. It allows students to include multimedia files like videos, photos, and links, making it easy access, update, and share. However, it requires internet access and basic computer skills. So, yun na nga yung e-portfolio. Kumbaga, gumagamit tayo ng technology upang may pakita yung progress ng isang student. Merong disadvantages at advantages ang e-portfolio. So, ano nga ba yung advantages muna ng e-portfolio? First, easy accessible. Easy accessible siya because kumbaga pwede tayong gumamit ng cellphone sa paggawa nito, gamit ang iba't ibang apps. Next, supports multimedia. Sa pamamagitan ng paggawa ng e-portfolio, sinusuportahan natin yung multimedia. Next, easy to edit and update. Dito, kumbaga, kapag meron tayong maling impormasyon na ilagay, pwede nating ma-edit at agad at pwede nating ma-update. Next, encourages feedback. Nagkakaroon tayo ng feedback sa pamamagitan ng
e-portfolio. Next ay environment friendly. So, environment friendly siya, no, kasi hindi tayo gagamit ng mga papel, kung ano nga ba yung mga kagamitan na para maging creative. So, environment friendly siya. Next, disadvantages niya ay requires technology skills. Dito kailangan talaga natin ng skills natin sa technology, dahil kung wala tayong alam sa paggamit ng technology, hindi natin magagawa yung e-portfolio. Next, needs internet access, kasi kapag walang internet, walang network, hindi tayo makakagawa dahil hindi natin mai-edit or ma-update ang ating portfolio. Next, technical issues. Dahil kapag magkaroon ng technical issues, pwedeng mabura yung gawa mo, or pwedeng masira, or hindi mo matapos yung gawa mo. Next ay ang privacy and security. Dito kumbaga magkakaroon ka na kumbaga hindi mo poprotektahan yung privacy mo kapag hindi mo inayos or hindi mo sinecure yung gawa mo. Kung meron tayo ay pagkatapos ng e-portfolio, meron naman tayong traditional portfolio. So, ano nga ba yung traditional portfolio? Traditional portfolio is a physical folder containing printed copies of a student's works and reflections. It is simple to use and doesn't require technology, but it can be bulky, limited to paper-based materials, and less flexible when updating. So, yung traditional portfolio, ito yung kumbaga parang ginagawa na natin yun nung high school pa tayo or nung senior high pa tayo na printed siya. Pwede natin lagyan ng mga design, nakalagay sa folder, at naka-organize yung ating mga works natin doon. Kumbaga, pwede siyang maging bulky or magulo kapag hinahayaan na lang natin kung saan-saan ito nakalagay, magiging bulky siya. Next, merong advantages at disadvantages yung portfolio. Yung advantages niya ay simple and easy to use. Simple and easy to use siya kasi pwede tayong gumamit ng iba't ibang mga materials na kung ano ang meron sa bahay natin or sa ating paligid. Next, tangible and personal. Dito, mahawakan po natin ang ating portfolio. Kumbaga, makikita natin siya na, ay, ganito pala yung ang aking portfolio. So, makikita mo siya ng personal. Next, use full for hands-on or art-based subjects. Dito, kapag magaling ka sa pagguhit or magaling ka sa art, parang magagamit mo yung kagalingan mo sa pagguhit kapag gagamitin mo yung traditional portfolio. Next, easy for teachers to check. Easy siya sa sa teacher para i-check kasi parang tangible siya. Makikita niya kapag maganda yung gawa mo kasi personal niya makikita, mahawakan niya. Ito naman yung disadvantages niya. It can be bulky kasi it takes up space and can heavy to carry, kasi kapag yung traditional portfolio, kapag maraming mga art materials or kung ano-ano yung mga picture na nilalagay mo, so magiging heavy siya or magiging mabigat siya kapag bitbitin. Next, limited to paper materials. Kasi only printed or physical works can be included. Kaya kailangan talaga siya na printed talaga yung ilalagay doon, or mga physical works like printed pictures or mga
galing sa mga magazine, yung parang ganon. Next, harder to edit and update. Making changes means reprinting or replacing pages. Kaya kapag um, gagawa tayo ng traditional portfolio, kailangan natin siguraduhin na tama yung nilalagay natin dahil kapag magkakamali tayo, magkakaroon tayo ng ipiprint natin ulit or di kaya sisimula naman tayo sa una or tatanggalin natin yung nakadesign dahil mali yung nagawa natin. Next, not eco-friendly. Kasi it use a lot of paper in which can harm our environment. So that's all. Thank you.